dear beloved, Boss Mike Cervera. Wag! magpadala sa vote buying. Wag magpadala sa vote buying! Tama naman. Ang vote buying ngayon, legal na. Hindi Ang vote buying ngayon, legal na. Di ba, Argo? na illegal. Hindi na daw illegal. Akap, AX, MAIP, tupad. Tandaan nyo, mga kababayan, sinabi pang vote buying, yung mga programa ng gobyerno. Biruin ninyo, binanggit pa neto. Akap, tupad, AX. Programa yan ng gobyerno para sa mga Pilipino. So yan, mga kababayan, sinisiraan neto. Ang sinasabi niya, huwag kayong tatanggap diyan kasi pang vote buying daw yan. Mga kababayan, ang gobyerno'y gumagawa ng kaparaanan, masolusyonan ang kahirapan. Pero eto, mga kababayan, sa sobrang inggit sa katawan, tulad ng sinabi ko, pag hindi kayang tapatan, sisiraan. Tanong ko lang, Sara, ano naman ang nagawa mo? Kahit haglang, meron ba? Meron. Doon lang kay Sulayka. Ngayon, mga kababayan, ang sinasabi nito ay wag daw tayong tatanggap ng panunuhol. Pag-iingatan daw natin, mga kababayan. Pero mga kababayan, hindi ba't siya ang may gawa niyan? Nakita naman natin na mismong nakaabot, nakatanggap at sarili niyang tauhan. Binigyan, inabutan, sinuhulan ng disobreng kulay puti yan. Ang laman, 50 milyan. Mas mababa ka, 25 milyan. Buwan-buwan. Anong tawag dyan? Sabi ko sa inyo, basta ganitong itsura, tandaan nyo, walang magandang gagawin yan. Tuloy, ano pa? At kung ano-ano pang tinatawag na ayuda. Ayan na, yung mga ayuda, mga kababayan, binanatan na. Paano na lang kung anong-ano? Regalo? Pamasko? Bigay? Paano yun? So wag na natin tanggapin lahat ng gagawing proyekto ng mga kongresista, politiko, kung saan man kayong lugar nando doon. Sabi nito, abayaan ay muka ng pagbili ng boto nyo. Putik naman, mga kababayan, kung ganun lang din. Ang pag-iisip na itatanim sa atin. Wag na tayong bumoto ng mga politiko, lalong-lalo na to. Dahil lahat yan, mga kababayan, gumagawa ng mga proyekto na pakikinabangan nating mga Pilipino. So para saan pa sila pala? Kung lahat ng gagawin ng mga yan ay pagbili ng boto ng bawat individual na Pilipino. Ang labo, mga kababayan, ang labo ng pahayag nito. Oo, mga kababayan, tanggapin ninyo lahat ng mga proyekto. Yung mga galing sa proyekto, sa mga politiko, tanggapin nyong lahat yan dahil pera nyong lahat. Ngayon, wala ba kayong sariling pag-iisip para hindi nyo sundin ang inyong damdamin? Kung sino ang gusto nyo na maging leader ng lugar ninyo, ng bansa ninyo, o ano paman. Ginagawa tayong boto netong gaga na to. Ako, magpapasko, Boss Mike, bunganga mo. Easy. Di po ba, mga kababayan, ginagawa tayong mangmang neto. Huwag mo kaming turuan, Sarah, sa kung anong merong kaming kakayanang mag-isip. Dahil hindi kami bobo tulad ng mga naniniwala sa inyo. Dahil alam namin kung sino ang totoo, kahit tambakan pa kami ng ginto sa harapan naming to. Diba, mga kababayan? Pero eto, mga kababayan, dahil sa sobrang inggit, sinisiraan ang mga proyekto ng gobyerno.
Gawain kasi. Sabi ni Junari. Gawain daw. Oh, eto na. nagiging legal Oh, ang kita nyo, nagiging legal daw. Nagiging legal ng alin, mga kababayan, lahat ng mga, naku. Sasampalin kita ng burat. Legal daw yon na panunuhol. So kapag ka gumawa ng kalsada, ng daycare, ng kung ano-anong proyekto sa mga lugar ninyo, panunuhol yun ng politiko. Kaya kapag ka may ginawa daw ng mga ganong proyekto, gibain nyo. Yun ang sabi ni Sara Duterte, oh. Putik na yung katwiran na yan, ano. Napakalayo, Sara. Putik na sobrang hirap na kayong manira sa mga proyekto ng gobyerno. vote buying. Bakit nagiging legal ang vote buying? Dahil kontrolado siya ng mga politiko ngayon. Siyempre ikaw nga kinontrol mo yung confidential fund mo. Ganon talaga pag may ginawa, may halimbawa. Diba? Paano naging vote buying kung kontrolado? Ikaw nga, yung pondo mo, kinukontrol mo rin. So, gusto mo ba maging katulad mo? Yung mga politiko na hindi mo kinukontrol at hinahayaan mo yung pera, ngayon hindi mo maipaliwanag kung saan napunta. Diba mga kababayan? Saan napunta? Yung confidential fund mo, hindi mo maipaliwanag kung saan napunta. Diba? Oh. At meron silang kota-kota sa pamimigay ng ayuda. So yan yung Kita mo? Ano naman connect noon kung may kota? Dapat lang. Bakit dapat magkaroon ng kota, mga kababayan? Sinabi niya, may kota-kota daw. Ng alin? Ng pamimigay ng ayuda. Abay, syempre! Bobo, mga kababayan. Bobo. Kailangan may kota talaga nang sa ganun matiyak ng gobyerno na talagang naipamahagi lahat. Naloko na. Hina, mga kababayan. Oo, hina. Mahina tong bata ni Argo na to. Mahina. Siyempre, kailangan. Kahit ako, bibigyan ko kayo ng kota eh. Halimbawa, sino? Si Arnold Lopez. Oh, kota mo. Mamigay ka ng 300 300 jacket. Bigay mo. Oh, kota mo yan. Tinitiyak na maibigay lahat yan ng mapakinabangan ng karamihan. Ito ayaw eh. Ayaw. Ayaw niya ng ganon. Ayaw niya ng merong magandang sistema sa pagpapaabot ng mga ayuda sa ating mga kababayan. Diba? Yan ang sinasabi ko. Mahina ulo. Mahina. sinasabi ko. Yan yung proof ko. Puta, yan na yung proof mo! Sasampalin kita ng burat. Ang tanga! Ang bobo! Sira ulo! Sorry. Pasko, Boss Mike. Pagbigyan nyo na ako. Oo, huling banat na to. Diba? Yan na daw yung proof niya. Nagkaroon ng mga kota para ipamigay sa mga tao. Putik na yan, mga kababayan. Ayaw niya ng sistema. Gusto niya lahat sa bulsa. Sa bulsa niya lahat yan para tapos na. Kaya pag hinanapan nyo ng proyekto yan, walang maipakita. Kasi nga naman, ang sistema niya, walang ayu-ayuda. Kasi yan, magiging vote buying yan. Bakit ko ibibigay nga naman? Yung aking pera, nasa akin na. Yung aking pondo nasa akin na, pamimigay ko pa ba? Putik na. Oo, last na to, Argo. Sorry Peace tayo peace. Last na to. Bukas iba na. Mabait ako bukas. Music lang tayo. O kasi mabait ako eh. Puta, at kita nyo kung gaano ka bobo ito. Itong hinahangaan ng mga DDS. Yan daw. Ayan na, maliwanag na raw. Na dahil dyan sa mga programa ng gobyerno at sa kota-kota na ipapamahagi sa mga Pilipino, yan na yung ebidensya niya na binibili daw yung boto ng mga tao. At ito naman yan, mga kababayan. Oo.
Ganito lang kasimple yan. Wag na sana. Ibig sabihin ni Sarah, wag na sana daw gumawa ng mga proyekto tulad niya. Para walang masilip, wala siyang masabi na bumibili ng boto yung mga politiko. Simple, mga kababayan. Papayag ba kayo ng ganon? Biruin ninyo, yung mga hinalal ninyo, hindi nagagawa ng kahit anong proyekto. Diba? Mga kababayan, tayo'y mga Pilipino. Alam natin kung tayo binibili o hindi. At tayo pa rin ang masusunod sa ating mga balota pagdating ng halalan. Hindi kailanman sasaklawan ng sino ang ating pananaw, damdamin, nararamdaman sa isang kandidato. Ay nako. Tupad, example na lang. Binibigyan niya mga yan, kapalit trabaho, nagwawalis kung saan-saan. Paano naging ano yung vote buying, mga kababayan? Sipin nyo nga, sample lang yan ha, sample lang yan. Paano naging vote buying yung tupad, karamihan dyan, pinaghihirapan ng mga kababayan nating walang mga trabaho. Nagwawalis kung saan-saan para malinis ang kapaligiran ng Pilipinas. Paano naging vote buying kung may kapalit na paghihirap? Kung may kapalit na pagpapawis ng mga kababayan natin na binibigyan yan? Diba? Tulad ni Arnold, nagwalis-walis yan dati. Yung ba'y bayad? Bayad sa pinaghirapan ng mga tao, na mga nagwalis, nagpawis, ganon. Pero sa kanya, vote buying yan. So kaya nga sinasabi ko, maliwanag dito, wag nang gumawa ng proyekto tulad niya. Para sa kanya, dapat yung pondo na binigay sa kaban ng gobyerno, sa kanya, diretso sa bulsa niya. Walang proyekto. Kasi ano daw yan pang vote buying pag gumawa siya. Putik na katwiran nito. Diba? Kaya lalong lumalaki mukha nito Malamang siguro dito na sinisiksik yung mga pera Diba? Our beloved Boss Mike Cervera.